Mga kapatid, posibleng pumalo ng 60 pesos hanggang 120 ang kada litro ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo dahil po sa sigalot sa Middle East. Yan raw ang pinakamalaking oil price hike sa mga nagdaang taon. Ang Senado at Kamara naman pipilitin daw na maipasa ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para tapyasan ang buwis sa krudo. Narito ang aking report. Ang sigalot na nasa kabilang ibayo nanunuot hanggang dito sa Pilipinas. Hindi man tayo naabot ng missile, nasasapul naman ito ang ating mga sikmura. Lahat apektado, mahirap man o mayaman, may kotse man o wala. Tinamaan na nga ang presyo ng petrolyo na konektado sa presyo ng mga bilihin at maging sa trabaho. Ngayong linggo, inaasahang papalo sa 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 7 hanggang 13 pesos naman sa gasolina, habang 32 pesos hanggang halos 39 pesos sa kerosene. Sa unang bugso ng big time price increase bukas, naglalaro sa 85 centavos hanggang 21 pesos ang dagdag. Uutay-utayin naman ang taas presyo depende sa oil companies. Pagkatapos ng linggong ito, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo. Ang diesel hanggang 87 pesos kada litro. Gasolina hanggang 73 pesos, habang ang kerosene baka umabot na sa 125 pesos per liter. Pinakamalaking taas presyo na ito ng petrolyo sa mga nagdaang taon ayon sa Department of Energy. Diretso sa bulsa ang tama matapos isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng mga oil tanker na nagde-deliver ng langis. Halos buong araw nang nakapila sa mga gasolinahan ang mga motoristang nagpapa-full tank. Anticipate ko lang talagang tataas yan. Kaya nagtsaga na ako sa pila. Target ng Kamara na mabigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para masuspindi niya ang excise tax sa petrolyo. Sa Miyerkules, balak ipasa ng Kamara ang panukalang ito. Kapag lumusot yan, 6 pesos hanggang 10 pesos ang mababawas sa kada litro ng petrolyo. Para sa ilang senador, malaking tulong ang pagtapya sa fuel excise tax. Kaya pipilitin daw nila itong maipasa. It will have to go to the 3 readings. Unless it is declared emergency, then therefore we'll do away with the 3-day rule. Even there are just 2 weeks before the break, Sir SB, kaya pa ba yun? Kaya naman yan. Kung talagang emergency, kaya yan. Pero may Mapipilit request natin na ba? Si Senador Risa Hontiveros naman, may isa pang solusyon na nakikita. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Bukod sa pagsuspindi ng excise tax, kasado na rin ang ipamimigay na fuel subsidy ng Department of Transportation. 2.5 billion pesos ang pondo para dito. Nasa bangko naman po itong pondong ito. Pero yung listahan, meron na kayong listahan? Meron na po tayong listahan. Makakatanggap niyan ang 247,000 jeepney drivers, 150,000 delivery riders, at 723,000 na tricycle drivers. Naglalaro ang ayuda sa 10,500 pesos hanggang 1,800 pesos kada sa uri ng sasakyan. Kabilang dyan ang mga driver ng modern o traditional jeep pati mga TNVS. Para naman makatipid sa petrolyo, nagsimula na rin ang 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa Department of Education, Lunes hanggang Huwebes na lang ang on-site work. Work from home naman tuwing Biyernes. Maging sa lungsod ng Maynila, may flexible work arrangements din. Wala raw bawas sahod yan. Example, Monday to Thursday, from 7 a.m. to 6 p.m. and from 8 a.m. to 7 p.m., which shall be temporary in nature until such time that the armed conflict in the Middle East has ended. Ang Naga City naman, noon pang Huwebes ipinatupad ng pagtitipid sa petrolyo sa pamamagitan niya ng bawas travel ng mga LGU kung hindi naman kailangan. Pati ang mga meeting nila ay online na muna. Sa iba namang probinsya, nagkakaubusan na ng supply ng petrolyo. Merong mga gasolinahan na nagsara ngayong araw. Ang iba naman, umabot na sa nagpa 70 pesos ang presyo kada litro. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng petrolyo hanggang sa Abril. We have met with the oil companies. They have confirmed what stock is in here,
what supplies are coming in, yung nasa barko na, papunta na dito, and what are those that they have ordered pending pa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.